Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang reaction natin sa naganap na preliminary competition ng Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kung napansin niyo ang intro ko ay batiin yung mga bago nating subscribers at pasalamatan syempre ang mga makamamasam. Kasi syempre wala namang ibang sumusuporta sa akin kundi kayo. Kaya inuuna ko kayo. So yon, at hindi ko makakalimutan yan everyday. Dahil kayo ang dapat ko talagang unahin at pasalamatan. Kaya sana naiintindihan ninyo. Anyway, ito na. Punta na tayo sa Miss Universe. Finally, napanood ko na yung kanilang preliminary competition. Ang aga ko nagising. Naloka ako para lang manood ng kanilang preliminary competition. Dahil nga kahapon hindi nga ako makapanood. Gawa nga may event nga dito, Loy Krathong Festival. So, busy ang mamasam ninyo. By the way, ito na ang reaction ko sa naganap na preliminary competition ng Miss Universe. Ang masasabi ko, nakakaloka. So, yun. So, guys, humihingi na ako ng paumanhin. Syempre sa inyo at sa Miss Universe kung medyo may hanas ako sa mga sasabihin ko. So, una, punta muna tayo doon sa lighting nila. Pag nanood ka kasi dito sa, halimbawa, sa Facebook o kaya dito sa TV, medyo yung lighting nila hindi ganun kabongga. Kumbaga parang hindi ba HD yung datingan. Hindi ba katulad ng Miss Grand, kahit manood ka sa Facebook, sa YouTube, talagang makikita mo na maliwanag talaga yung detalye, yung klaro yung kandidata, yung mukha, yung makeup. So, dito kasi medyo, ayun nga, hindi sila HD. Ganon. High definition. Ganon ba? Sus ko, nakakaloka. And then, number 2, yung stage, actually, ang dami kasi nilang kandidata. Sana ang ginawa nila, nagkaroon sila ng isang malaking stage. Napaka-importante kasi yung entablado para sa gagalawan ng mga kandidata. Kasi syempre para makagalaw sila ng bonggang-bongga. Kung ikukumpara ko yung entablado nung nakaraang taon at yung entablado ng Miss Universe ngayong taon na to, walang sinabi. Kasi nung nakaraang taon ka talagang kita mo talaga yung details. Kasi yung runway nila mahaba talaga at yun yung maganda. Ito kasi, makipot yung runway. Kumbaga parang limited yung galawan ng kandidata. Kaya hindi makapalo yung kandidata ng bongga-bongga. Minsan parang ito yung ine-expect mo dahil limited nga yung entablado, yung galawan nila. So, medyo talagang hindi sila makakapag-perform ng todo-todo. Lalo na kung ang kandidata ay hindi ma-technique. So, yon. So, medyo nakakaloka lang sa part na yan. But, sana ang Miss Universe piliin ninyo ang quality more than dun sa quantity. Kasi ang dami-dami yung kandidata. Tapos, alam mo yun, yung parang iilan lang din naman yung masasabi natin na performer talaga. Eh kung 50 lang yan or 60 lang yan, at least, di ba, talagang kitang-kita mo kagad dito na wow! Oo, quality talaga yung pageant nila kasi lahat ng girls nagpa-perform. Ang dami yung kandidata pero iilan lang naman din, mabilang-bilang din naman talaga yung mga performer. Charot! So, yan. Actually, sa mga Latinas, expected mo na magkakabugan sila at talagang, ayun na, ang yun nakita natin. Grabe si Dominican Republic kumain ng time air kasi nag-overtime siya sa entablado, kaya nakakaloka siya. Yes, performer siya, ang ganda ng ipinapakita niya, pero hindi siya marunong sumunod sa rules and regulation. Binabali niya talaga lahat, mapakita lang niya yung performance niya. Ano bang gustong patunayan dito ni Dominican Republic? Na magaling siya? Kasi magaling naman talaga siya, kaya lang ang problema ay nangangain siya ng time earn ng iba.
at nakakaloka siya. Kitang-kita talaga na grabe ha, nag-overtime ka. Kasi ang mga kandidata, binigyan lang nila ng 1 minuto para ma-present nila ang sarili nila. Actually, wala nga 1 minuto, sa 45 seconds lang. Pero si Dominican Republic, grabe ha, umaabot siya na halos mahigit 1 minuto sa ginagawa niyang performance. Mapa national costume, swimsuit, and evening gown. Nanlalamon talaga siya ng airtime. So, good luck sa kanya. Kahit anong galing niya sa performance niya, pwede siyang ma-eltokuyo ng bonggang-bongga kasi hindi siya sumusunod sa rules, di ba? At tingnan natin kung makakalusot to si Dominican Republic. Yung spot niya pwedeng mabigay sa iba kasi much better yung ginagawa ng iba kahit hindi pumapalo, di ba? So, yon. And then, sa swimsuit, naloka lang ako kasi inuna nila yung natkos kaysa sa swimsuit. Dapat inuna nila yung swimsuit, evening gown, and natkos. Pero ito baliktad. Inuna nila yung natkos. So, ito ba ay priority ba ng Miss Universe Philippines maipakita ang natkos? Kasi ang sinasabi nila, ang pageant daw ngayon taon na to, it's about culture, attitude, and humbleness. Parang ganon. So, ang akin, kung culture, yes, natkos. Kaya may bearing ngayon ang natkos. Sa natkos, to be honest, maraming magagaling na kandidata talaga. Ang gaganda ng mga creation ng natkos nila. In fairness sa mga designer. Pero, ang nakakaloka, ang dami ding ibon. Kulang na lang lumipad na silang lahat. Di ba? So, kanya-kanya, ano ba to? Para silang Encantadia. Na may pakpak, lahat na lang ba ng natkos ay kailangan may pakpak, nakakaloka. So, syempre, may factor yung pakpak. At nakikita ko na yan sa lahat ng pageant, lagi na lang may pakpak, may pakpak, may pakpak. Kaya ang winner sa akin sa natkos, syempre, yung walang pakpak. Ayoko ng may pakpak. Gusto ko makita yung yung historical ng bansa nila, di ba? Ay, ko yung pakpak. Ano ngayon kung national ibon ka sa bansa ninyo? May nag-ibon na. Ibon na si ganito, ibon ka pa, ibon pa yung another candidates. O, di ba? Win lang ako. Anyway, so, para sa akin, syempre, ang mga natkos na nagustuhan ko ay si Egypt, Colombia, Denmark, Dominican Republic, in fairness kay Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Indonesia, New Zealand, maganda kay New Zealand. In fairness, maganda yung details ng kanyang natkos. Kung sino man yung designer niya, winner. So, para sa akin, ang ganda. Isa siya sa mga magandang ibon. Peru, Mexico, India, Costa Rica, Philippines, and then Nicaragua, Thailand. Si Thailand actually, hindi ko alam kung demerit siya dito. Kasi alam nyo sa totoo lang si Kunan kasi syempre Thai siya. Nalaglag yung crown sa ulo, di ba? Hindi magandang tingnan yun para sa mga Thai. Kasi yung crown na yon is, kumbaga parang importante yun sa kanila. Oho. Kaya kapag nagsusuot ka ng ganun, dapat dala-dala mo siya ng maayos. Hahawakan mo siya ng maayos. Or ilalagay mo siya sa ulo mo ng maayos kasi corona siya. So, yon pangit na senyales sa kanila yon na nalaglag yung corona mo sa floor, tapos pinabayaan mo lang doon. Kabastusan sa kanila yon. Kaya hindi ko alam kung natuwa si Kunan or na-shock ang mga Thai na nanonood doon na nalaglag yung kanyang corona. Ang hindi ko maintindihan, kailangan naman pala niya umaksyon ng bonggang-bongga. Bakit hindi ikinilit ng maayos yun? O kaya hindi na sana inilagay sa ulo niya. Kasi mas pangit tignan, nag-perform ka nga, pero hindi mo naman naalagaan ng maigi kung ano yung nasa ulo mo, di parang baliwala lang din, di ba? Sa mata ng mga Thai. Pero yung kung performance ang pag-uusapan, panalo ang performance ni Oppo. Sobrang ang lakas maka Ninja Turtle, di ba? So yun, so kasi sundalo noong panahon, mandirigma, ganon. At maganda yung ipinakita naman yung performance. Maganda ang natkos,
very original from Thailand. Kumbaga parang talagang makikita mo yun dito na nasa history talaga nila. At yung suot-suot niya ay suot yun ng hari or ng isang reyna dito sa Thailand na mandirigma noong panahon nila noon na gusto silang sakupin ng ibang bansa. And then, ayun, nakakaloka, nalaglag yung corona sa floor at hindi niya na dinampot. O, di ba? Siguro dahil keep going yung performance niya. Pero kasi dumating yung isang kandidata, nalaglag pa din yung kaya naloka ako doon ng bonggang-bongga. Kasi kung ako nga, hindi ako Thai, pero naiintindihan ko kung ano ang merong kultura sila at gaano ka-importante yung mga suot nila sa mga ginagamit nila dyan sa pageant. And nakakaloka yung pagkalaglag. Ang reaction nga ng mga co-teacher ko, sabi ganun, grabe, hindi na-carry ng maayos. So, yon. Anyway, so, piling ko pasok pa rin naman yan sa banga. So, yon. Maganda yung performance. And then si Malaysia, napansin ko din, maganda din yung kay Malaysia. So, yon. Pero syempre, para sa akin, ang mga nag-top para sa, sa Natkos, yung talagang nagustuhan ko talaga, dahil kakaiba yung ipinakita nila, gusto ko yung kay Colombia. Gusto ko yung kay Colombia. Maganda yung yung symbolic ng kanyang Natkos. At kita mo na ipakita niya lahat kung ano yung meron sa bansa niya. Sa Ecuador, panalo din yung Natkos na Ecuador. At ito, gusto ko yung kay Egypt. Ang winner ng Natkos ni Egypt. Very Egyptian talaga. Di ba? And then, si Mexico. Oh my gosh. Yan din yata yung pinakamalaki at bonggang-bonggang national costume. Pero syempre, Mexico is Mexico. Di ba? So, yan. At si Philippines. In fairness kay Philippines, walang halong biro. Hindi dahil sa bias ako. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko yung presentation niya and unexpected na ganito kabongga yung isusuot niya. Maraming salamat kay Manny Malasan. Sobrang panalo talaga yung creation nila. Ang detalye, winner, tapos yung idea, ang ganda. Yes, ang bongga. Nangilabot ako, promise. Nangilabot ako, lalo na yung ginanon niya. Tapos mukha, oh my God. So hanggang ngayon, pag naiisip ko, nangingilabot pa din ako. Winner. So, para sa akin talaga, ang bongga ng Natkos na yon. Manalo. Panalo. Panalo yung Natkos. Pero syempre, kung may pipili silang ibang national costume, wala naman akong magagawa doon. And then, pagdating sa evening gown, dito muna tayo sa evening gown na. Sa evening gown, Diyos ko, halatang-halata naman na talagang ipiniresent lang ng kandidata yung gown, pero hindi nabigyan ng magandang, eksena. Oo. Kasi siguro nagmamadali sila, wala to kasali sa hindi siya kasali sa competition. Parang ang feeling ko ang may bearing lang talaga Natkos and swimsuit. Kaya lang dahil maraming nagrereklamo o sige suotin niyo yung mga gown ninyo. Hindi ko lang alam kung kay Chelsea Manalo ito pa rin yung gown na gagamitin niya sa coronation, pero nag-hope ako na mag-iiba siya. Anyway, so, sino ba yung mga Natkos na magaganda? To be honest, nagandahan ako kay Canada. Ang ganda ng Natkos ni Canada. Denmark, winner. Israel. India, very Miss Grand. Thailand. Maganda yung kay Thailand, no? And then Vietnam. In fairness, yung kay Vietnam, ang bongga din. Parang pag lumakad ka sa red carpet, winner. And then Ecuador. Gusto ko rin sa Ecuador, Argentina, Philippines. Yes, kay Philippines, ball gown. Very ball gown. Pwede pang red carpet. Kaya lang hindi ko lang type yung color. Yung color lang yung ayoko. Pero yung design, in fairness, ang ganda. Ang ganda-ganda. Sabi ko nga, mas maganda to kung nag-yellow siya. Sa totoo lang. Yellow o kaya white. Mas mukha siyang reyna. Tapos sana nilagyan din nila na ng guantes para dibuhot, di ba? At nilagyan nila ng pearl. So, ang bongga. Ang bongga, in fairness, nabonggahan ako. Kaya lang, tawag dito, ayoko lang yung color. But, the details, the gown, in fairness, winner para sa akin. Sabing ganon, bakit winner siya para sa akin?
eh hindi naman siya katulad nung iba. Kasi nagsasawa na ako sa ipinapakita ng Philippines na laging kaseksihan na gown. Kagagaling lang natin manood ng Miss Grand at umay na umay at sukang-suka na ako sa mga gown na nakikita ko na laging may slit, laging labas yung likod, labas yung kaluluwa. So, mas gusto ko naman yung ipiniresent syempre ni Philippines na medyo may kakaibang eksena. So, na-appreciate ko, sa totoo lang, na-appreciate ko yung ipinakita dito ni Chelsea gown kasi parang at least maiba. Oho. Pero syempre, nandoon ako na hindi natin alam kung type ba siya ng mga judges. But for me, winner. Oho. And then, of course, Argentina. Maganda din yung kay Argentina, no? Portugal, maganda din. Puerto Rico, New Zealand. Actually, maganda yung gown ni Victoria Velasquez Vincent, ha? In fairness kay Victoria. Maganda yung performance na pinakita niya dito. Argentina, Estonia, gusto ko din. Curacao, Puerto Rico, and Venezuela. So, sila yung mga nagustuhan kong evening gown. Pero, sino ba yung talagang best five ko? I think I like yung kay Argentina. Nabonggahan ako. Kay Venezuela talaga, winner. And then, kay Vietnam, Philippines, and Thailand. Yes, sila yung mga gown na talagang gusto ko. Kasi parang pag pinagsama-sama mo sila, iba-iba. Actually, maganda din yung kay Peru. Maganda din yung kay Peru. Hindi pala na ano ko si Peru, hindi ko nabanggit. Maganda yung kay Peru. And in fairness, gusto ko yung evening gown ni Peru. So, punta na tayo dito sa swimsuit. Nako, sa swimsuit, syempre, ang tindi ng bardagulan ng mga Latinas dyan. Ang tindi ng bardagulan dito sa swimsuit. So, medyo naloka lang ako kasi nga, talagang yung iba talaga, taas ng energy pa rin. Pero yung iba, medyo nawala yung energy nila. So, sino-sino ba yung mga talagang kabugera sa pagdating sa swimsuit round? Hindi naman natin madidinay, Dominican Republic, isa sa mga talagang kumain ng floor at nag-overtime. Pero maganda ang execution ni Dominican Republic. Ang ganda ng performance, sinayang lang nung babaeng to yung laban niya. And then Venezuela. Yes, para sa akin si Venezuela, hindi mo talaga matatawaran yung pasarela ni Venezuela, ang bongga. Brazil. I love Brazil. Ang ganda-ganda niyang tignan. Andyan din syempre si Peru. Yes! Peru. Lumalaban si Peru ng bonggang-bongga. In fairness kay Peru, ang ganda ng execution. Ang ganda niyang tignan. At taas ng energy. Di ba? Ang sexy. Yes. Chile. Si Chile, hindi din nagpapakabog. In fairness kay Chile, talagang to the highest level. Puerto Rico, sinabi ko na sa inyo, si Puerto Rico, hindi naman niya magpapatalo ng ganun-ganun lang, di ba? So talagang, ay, bongga. And then, India. Yes, I love India. Panalo. Sobrang ganda din ng execution. And Denmark. Oo, gusto ko din si Denmark. No? Kakaloka din si Denmark. Hindi mo din maano. Ecuador. Panalo din. Thailand. Actually, si Thailand, ang ganda ng swimsuit niya. Kung titignan mo, ang Pilipeg, alam mo sila, ang hilig talaga nila, ang ipattern nila ang sarili nila kay Catriona Gray, no? Hindi naman nila magawa. Akala niya kasi kapag ginawa niya yung mag-turn siya, yung alam mo yun, yung maggaganon yung hair niya ng slow motion. Psh! Oh, di ba? Hindi naman, hindi niya na-achieve. Kasi dapat maggawa ka ng sarili mong identity. So, actually, ang nakikita ko sa kanya, yung panahon ni Menorca Mercado, yung swimsuit na to, yung Menorca Mercado na ang haba ng legs, ang ganda ng lakad, pero kasi ang naging problema, nabitin din ako dito sa kanya, sobrang bitin na bitin ako, mababa yung energy level. Oo, kung ikukumpara mo yung Menorca Mercado na nalabanan na, so yon. So, kulang sa pitik yung mga legs. Kung ako yung sa kanya, ang i-emphasize niya yung mga binti niya na mahabang tignan kasi nagmukha siyang mahabang tignan sa swimsuit eh. Sana ang ginawa niya, talagang binali niya ng todo-todo yung mga tuhod niya, yung umaalon-alon na lakad, yung gumaganong-ganon, para mas bonggang tignan. Kaso, performance niya soso lang. Yung mga maitawid lang talaga ng todo, ganon. Curacao. Yes, I love Curacao. Zimbabwe. Nagustuhan nyo kay Zimbabwe? Gusto ko siya.
Spain. Maganda yung kay Spain. Cuba. Bolivia. Mexico. France. Colombia. USA. Yes, sila yung mga nagustuhan ko. And then, of course, gusto ko din yung kay gusto ko din yung kay New Zealand. Sabi ko sa inyo, maganda talagang mag-perform si New Zealand in swimsuit round. I hope na nagustuhan talaga ng judges si New Zealand kasi maganda naman yung ipinakita ni New Zealand na performance dito at nakita ko naman na talagang kumabog. Alam niyo, sa totoo lang, kung titignan mo yung performance niya, in fairness, mula national costume, evening gown, at saka swimsuit, panalo. Maganda yung execution ni Victoria Velasquez Vincent. In fairness kay Victoria, ha. So, yon. Kasi syempre, inaabangan ko si Victoria. Titignan ko talaga yung performance niya. At wala akong masabi. National costume niya, winner. Ang evening gown niya, okay naman. Ang swimsuit niya, okay. Hindi ko lang gusto masyado yung ayos ng buhok. Sana mas pinodi niya yon mas bongga. Diba? So, yan. And then, pagdating kay Philippines, yes, of course, kasama si Philippines sa swimsuit ko. Kaya lang hindi siya yung masasabi mong top. Ako, naging open naman ako sa inyo. Maganda ang execution ni Philippines dito sa national costume. At talagang malalagay ko siya dyan sa top 5 ko. And then, pagdating dito sa evening gown, gusto ko yung evening gown, malalagay ko siya sa top 5 ko. Pero, pagdating sa swimsuit, hindi ko siya malalagay. Kasi doon talaga medyo bumaba talaga si Philippines doon. Aminin naman natin, medyo parang nabawasan yung energy level niya na kumpara doon sa not cost na performance niya at saka sa evening gown. Ang akin, sana si Chelsea mapanood at ma-review nila yung performance nila para mas makita niya na ano yung dapat niyang idagdag, ano yung dapat niyang bawasan. So, dapat pag-aralan niya to ng maigi. Kasi in case na mapasama siya sa top 30, for sure naman nasa top 30 yan. Mapasama yan sa top 30, syempre magsuswimsuit uli sila. So, dapat magpakita. Actually, maganda yung performance niya sa swimsuit kasi kung titingnan nyo yung ibang angulo ng video, yung kumuha kayo ng ibang angulo, maganda ang execution niya. Gusto ko nga yung pitik ng mga paan niya. In fairness sa kanya, talagang pumipitik kumpara kay Thailand. Kaya lang, siguro, dagdagan na lang ng konting energy, lande, tapos gusto ko nakapony yung buhok niya more than doon sa curly na nakabaksak. Parang mas bongga yung dating niya, mas nakikita yung leeg, yung balikat, yung lahat. Mas mukha siyang sexy tingnan kapag nakataas yung buhok niya at nakapony kasi medyo makikita mo yung harot. Kaya lang siguro hindi na siya nagpony kasi nakapony nga itong si Peru, di ba? Mas maganda yung strategy game ni Peru na nagpony siya ng swimsuit kasi kita mo yung leeg, kita mo yung mukha eh. Pag nakaladlad kasi nakokoberan. So sana sa finals, baguhin nila yung styling nila at dagdagan nila ng konting energy yung performance nila. Reviewin nila para at least makita nila, no? And then, pagdating naman sa Miss Universe, ayun, taon-taon na lang may reklamo tayo sa Miss Universe pero sana naman ma-improve nila to ng bonggang-bongga. Ayoko nang mag-complain. Sana lang makita din nila kung saan ba sila may kulang, ano ba yung dapat nilang gawin, ano ba yung dapat nilang pag-igihan para mas manatili talaga yung quality ng Miss Universe, di ba? Kasi tulad nila sinabi ko, anuhin mo yung quantity kung wala naman quality. Mas maganda, mas konti, mas maganda yung ipinapakita. Tignan mo yung Miss Grand, nagawa nila ng maayos yung pageant nila. And for sure, kaya naman nilang gawin yan ng bonggang-bongga. By the way, so syempre nag-expect ako ng mas bongga at pasabog ng Miss Universe sa kanilang coronation night. And then medyo nakakakaba ang bakbakan dito. Ano nga ba ang tsansa ng Pilipinas? So i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga
pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gayon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.